Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang Batang Palaboy. Isang madilim na gabi, si Rado, isang batang palaboy na 12 taong gulang, ay naglalakad sa kahabaan ng isang liblib na daan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanyang lumang backpack na puno ng mga gamit na natipon niya sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang mukha, makikita mo ang mga bakas ng pagod at pag-aalala. Kailangan kong makahanap ng matutulugan ngayong gabi, bulong ni Rado sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang lumang bahay na tila walang tao. Ang bahay na ito ay kilala sa kanilang bayan bilang isang haunted house, ngunit sa kanyang kalagayan, wala na siyang ibang mapagpipilian. Siguro, hindi naman totoo ang mga kwento tungkol dito, ani Rado habang binubuksan niya ang pinto ng bahay. Sa loob ng bahay, makikita ang mga lumang kasangkapan at alikabok na parang hindi na ito natuluyan ng tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam si Rado na parang may iba pang nasa loob ng bahay na iyon. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, bigla siyang napahinto nang marinig niya ang isang malakas na ingay mula sa itaas. Ano kaya yun? Tanong ni Rado sa kanyang sarili habang unti-unting umaakyat sa hagdan. Sa kanyang pag-akyat, bigla na lamang sumara ang pinto sa kanyang likuran. Napatalon si Rado sa takot at agad na tumakbo pabalik sa hagdan, ngunit hindi na niya mabuksan ang pinto. Ano ba ang nangyayari? Sigaw ni Rado habang patuloy na sinusubukang buksan ang pinto. Sa kanyang pagkakabigo, bumalik siya sa pag-akyat sa hagdan. Sa kanyang pag-abot sa itaas, nakita niya ang isang pintuan na may malaking kandado. Ano kaya ang nasa loob nito? Tanong ni Rado habang sinusubukang buksan ang pintuan. Ngunit sa kanyang pagbukas, biglang bumagsak ang isang malaking aparador na nagdulot ng malakas na ingay. Napahiga si Rado sa sahig sa gulat at takot. Ano ba ang nangyayari dito? Bulong ni Rado habang unti-unting tumatayo at tinatanggal ang mga debris na bumagsak sa kanya. Sa kanyang pagtingin sa paligid, napansin niya ang isang lumang letrato na nakasabit sa dingding. Ang letrato ay nagpapakita ng isang batang lalaki na may edad na katulad niya. Parang kilala ko itong batang ito, bulong ni Rado habang tinitingnan ang letrato. Ngunit bago pa siya makapag-isip, biglang umikot ang kanyang mundo at nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising si Rado, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking silid na puno ng iba't ibang bata. Lahat sila ay tila naguguluhan at natatakot, katulad niya. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito, bulong ng isang batang babae na nakaupo sa tabi ni Rado. Oo, ako rin, sagot ni Rado. Pero may nakita akong letrato sa isang silid sa taas. Mukhang kilala ko yung batang nasa letrato. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang isang malaking pintuan at pumasok ang isang matandang babae na may hawak na malaking susi. Kayo ay nandito para sa isang dahilan, sabi ng matandang babae. Ang bawat isa sa inyo ay may kakaibang kakayahan na kailangan nating lahat para malutas ang misteryo ng bahay na ito. Napalunok si Rado. Anong misteryo ang tinutukoy mo? Tanong niya. Hindi ko pa masasabi sa ngayon, sagot ng matandang babae. Pero kapag dumating ang tamang panahon, malalaman ninyo lahat. Sa mga susunod na araw, nagsimula silang mag-explore sa bahay. Napansin ni Rado na may mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng bahay. Minsan, naririnig niya ang mga bulong at tawag ng isang bata. Minsan naman, nakakakita siya ng mga anino na gumagalaw sa mga dingding. Isang gabi, habang naglalakad si Rado sa hallway, bigla siyang natigilan nang makita niya ang letrato ng batang lalaki na nakita niya noong unang araw. Ngunit ngayon, may kakaiba sa letrato. Ang batang lalaki sa letrato ay tila umiiyak at may hawak na papel na may nakasulat na, "Tulungan mo ako, Rado." Napalunok si Rado. Ano ba ang nangyayari dito?
Bulong niya sa kanyang sarili. Habang patuloy siyang nagmamasid sa letrato, biglang umilo ang kanyang paligid at nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulat niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng mga lumang gamit. Sa gitna ng silid, may isang lumang kahon na may nakasulat na, "Para kay Rado." Ano kaya ang laman ng kahon? Ano ang koneksyon nito sa kanyang nakaraan? Nang buksan ni Rado ang lumang kahon, natagpuan niya ang isang sulat na nakasulat sa kanyang sariling kamay. Ang sulat ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa isang krimen na naganap ilang taon na ang nakalilipas. Nalaman ni Rado na ang batang lalaki sa retrato ay dating kaibigan niya na si Tomas. Ang sulat ay nagpapahiwatig na si Tomas ay nawawala at pinaniniwala ang patay na. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas nakakatakot. Habang nagbabasa ng sulat, biglang bumukas ang pinto ng silid at lumitaw ang isang multo na kamukha ni Tomas. Ang multo ay lumapit kay Rado at sinabi, "Rado, ako ang batang palaboy na nawawala. Ako ang biktima ng isang kasamaan na nagaganap sa loob ng bahay na ito." Nagulat si Rado at hindi alam kung paano siya magre-react. Ngunit ang multo ni Tomas ay nagpatuloy sa pagkukwento. Sinabi niya kay Rado na ang bahay na kanilang kinatatakutan ay may lihim na kwarto sa ibaba nito. Ito ang lugar kung saan naganap ang mga krimen at mga ritual ng kasamaan. Dahil sa takot at kuryusidad, nagdesisyon si Rado na hanapin ang lihim na kwarto. Sinundan niya ang mga tanda at patnubay ng multo ni Tomas hanggang sa ibaba ng bahay. Sa lihim na kwarto, natagpuan ni Rado ang mga ritual na nagpapatunay sa kasamaan na naganap. Nakita niya ang mga larawan ng mga bata na nawawala at mga kahon na puno ng mga personal na gamit ng mga biktima. Biglang nagbukas ang isang pinto sa kabilang dulo ng silid, at lumitaw ang isang grupo ng mga tao na nakaputi at may mga maskara. Sila ang responsable sa mga krimen at ritual ng kasamaan. "Nakahanap ka rin sa amin, Rado," sabi ng isang babae na may malamig na tinig. "Ngayon, ikaw ang susunod na biktima ng aming ritual." Nag-umpisa ang isang madilim at nakakatakot na paghabol. Nagtakbuhan si Rado sa mga malalalim na silid ng bahay, habang sinusubukan niyang makatakas sa mga taong nasa likod niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, natagpuan niya ang isang daan palabas. Sumabak siya sa kadiliman ng gabi, takbo ng takbo hanggang sa makarating siya sa isang lugar ng kaligtasan. Nang huminga siya ng malalim, napagtanto niyang siya lang ang natira sa mga biktima ng ritual ng kasamaan. Ngunit ang kanyang pakikipaglaban ay hindi pa tapos. Sa huling eksena, makikita si Rado na naglakad palayo mula sa bahay na puno ng kamalasan, ngunit ang multo ni Tomas ay kasama pa rin niya. Ang laban nila sa kasamaan ay patuloy, at ang katapusan ng kwento ay hindi pa narating. At ngayon, ang kwento ni Rado, ang batang palaboy, ay nagpapatuloy. Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang pakikipagsapalaran sa kasamaan. Salamat sa inyong panunood at suporta. Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button, like and share, para sa marami pang kwento ng kaba, dito sa Kwento ng Kaba.